Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At itong vlog na ito ay medyo mahalaga po ito na malaman ng taong bayan na itong administrasyong Marcos medyo iba talaga sa mga nangyayari nung panahon ni former President Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Nung umupo itong si BBM, nafi-feel ng taong bayan na hindi na po nila nakamit ang tamang hustisya. Anong ibig kong sabihin kapag sabihin kong hustisya? Ang gobyerno po natin ngayon ay parang hindi po balanse ang treatment, no? Kapag ikaw ay mayaman, edi syempre, maganda yung buhay mo. Maganda yung pakikitungo ng gobyerno sa inyo. Pero kapag mahirap ka, mas lalo kang mahihirapan. Yan po ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Yan po ang treatment ng gobyerno sa atin. Kung malapit ka sa mga kaalyado ng gobyerno, syempre, magaan-gaan yung buhay mo. Pero kapag hindi ka malapit, yung mga kumukontra sa gobyerno, yun yung mga ginigipit. Yung mga gumagawa ng tama, yun yung mga ginigipit. Pero yung mga kasabwat sa mga kalokohan, yun pa yung, kumbaga, hindi natutuklasan na gumagawa ng masama. Let us take for example itong mga gumagawa ng korupsyon dito sa flood control anomaly. Mantakin nyo, hanggang ngayon, hindi pa sila nahuhuli. Hindi nyo ba na-realize yan, kayong mga dilawan at mga loyalista? Pero hetong ating vice presidente na maganda yung track record, minamahal ng taong bayan kasi sa mga malasakit niya, yun pa yung mga ginigipit. Okay? Meron po akong ipapakita sa inyo na balita, no? Na ito yung isa sa mga example. Marami akong topic ngayon, pero ano ko na lang. Dapat panoorin nyo ito ng buong-buo hanggang last kasi kapag napanood nyo hanggang last, dito nyo ma-realize na oo nga, Donmar, grabe na talaga itong administrasyon na ito. We must wake up. Like and share muna at saka subscribe sa Donmar TV para tuloy-tuloy ang panunood ninyo, no? Sa mga i-upload natin. Ayan, like, share like, share, tapos subscribe. Okay, heto. Ito yung isa sa mga example na bakit ang administrasyon natin ngayon, ang bansang Pilipinas, hindi po patas ang treatment ng buhay. Ito po. Panoorin ninyo ito. Yan. Ito po ay shinare ng ating kaalyado na si Tio Moreno. Okay? Ito po itong balita na ito, lakihan ko itong picture na ito. Yan. Lakihan ko yan. Ayan. Kung makikita nyo dyan, ano yan? Mga trabahante po ito ng ABS-CBN. Mga trabahante ito ng ABS-CBN. Inireklamo nila ang pagtrato sa kanila ng ABS-CBN. Ano ba ang kanilang hinanaing? Ano ba ang kanilang hugot? Bakit sila nagagalit sa ABS-CBN? Bakit sila lumalabas sa kalye at sumisigaw? Ano bang gusto nilang mangyari? Eto, babasahin natin isa-isa ang mga placards na kanilang binitbit. Okay? Sabi dito ng isa, ABS-CBN, ito ang balita ninyo. Kasi hindi ito binabalita ng
ABS-CBN na nagrereklamo ang mga driver sa ABS-CBN. Kasi dati akong contestant ng Showtime. Ako. Sumasali kami ng sayaw noon. Every time kung papunta kami sa hotel, kung saan kami pupunta, kung meron kaming bibilhin sa aming mga costumes, merong naka-assign sa amin na mga van. Each van, meron niyang mga drivers. Ngayon, nagrereklamo na ang mga drivers. Okay? Ina-examplean ko lang kayo na maraming mga drivers yan na maghahatid sundo ng mga cruise, mga artista. Ito pa, kapamilya sa salita, abuso sa gawa. Tumpak ka dyan. Yan ang yan ang sigaw ng mga ilan ng mga drivers natin. Ito pa, hindi lang ratings ang mahalaga. Manggagawa rin. Hindi lang ratings kasi alam naman natin ang ABS-CBN sila they are very particular sa kanilang ratings, di ba? Pero ang tanong ABS-CBN, mahalaga ba sa inyo ang mga manggagawa nyo dyan? Yung mga laborers nyo, yung mga drivers ninyo, di ba? Ito pa, wakasan ang pangbubuli sa mga drivers because ito mga drivers natin nafe-feel nila na binubuli sila. Sabi pa na ito, lights, camera, action nan ang regularisasyon. Yan ang punto. Gusto nitong mga drivers na ito na ma-regular sila. Kasi alam naman po natin kung ano ang benefits kapag regular ka na. Tataas yung sweldo mo at the same time, kapag regular ka na, mahirap ka nang matanggal. Basta maganda lang ang performance mo, hindi ka abusado na pagka-driver dyan, ginagawa mo lang ang tungkulin nyo, hindi ka late, hindi ka laging absent, mahihirapang tanggalin ang ABS-CBN sa inyo. Ang hinihingi lang ng mga drivers ng ABS-CBN ay ma-regular sila. Okay? So, anong punto ko dito? 'Di ba? Magkano ba ang sahod ng mga driver sa ABS-CBN? Maliit lang. Hindi nga siguro umabot ng 30,000 per month. 'Di ba? Or 40,000, maliit nga lang 'yan eh. 'Di ba? 20,000. Alam nyo, sa pagiging regular ng mga ito, no, kung gusto nyo irregular talaga, malaking bagay na yan sa mga drivers. At ilan lang naman yan sila, yung mga drivers na yan. Di ba? So, imagine, dito, hindi po patas. Yan ang lagi kong sinasabi. Hindi po patas ang buhay ngayon sa pamumuno ni BBM. Ito yung sinasabi ko na ito yung mga binabaliwala ng Pangulo natin, ng Administrasyong Marcos. Ito, mga manggagawang Pilipino. Isa ito silang manggagawa. Wala. Hindi sila pinapansin ng gobyerno. Yung hinanaing nila. Magkano lang na ban ang hinihingi nilang regular? Tapos yung mga artista ninyo dyan sa ABS-CBN, ang laki-laki ng mga sahod ninyo. Vice Ganda. Ikaw man yung reklamador, Vice Ganda. Nagrereklamo ka sa administrasyon na ang daming korupsyon. Yung istasyon mo, Vice Ganda. Hindi ba? Ano ba? Selfish lang ba ang ABS-CBN? O corrupt ba ang ABS-CBN? Kasi hindi man lang ma-regular ito mga drivers na ito. Buhay yan. Yung mga drivers na yan, may kanya-kanyang mga pamilya yan. May mga anak yan na pinag-aaral, pinapakain. Tapos, sa hinihingi nila na maging regular lang, hindi nyo yan maibigay sa kanila. Samantalang ang mga artista ninyo dyan, konting kembot lang, konting ang laki-laki ng mga sahod ninyo. Wala sa katiting yan ang mga sahod ng mga artista ninyo. Kayo mga artista,
Nasa aircon kayo. Hatid sundo kayo ng mga drivers na ito. Ha? Sila, yung iba nga dyan, natutulog na lang sa mga kanilang mga sasakyan dahil puyat, walang tulog. Dahil siniserbisyuhan kayo. Yung mga crews dyan, hinahatid nila, hatid sundo. Yung mga newscaster, hinahatid sundo nila. Mga tao rin yan. Napupuyat rin yan. May pinapakain rin yan. Nagugutom rin yan. Kagaya ninyo mga artista, mga lalaking sahod ninyo. Hindi ba kayo naaawa dito? Yan ang point ko. Yan ang point ko. Na bakit itong ABS-CBN, ha? Ang grabe pa ninyong mag-fake news sa panahon ni former President Duterte, ha? Yung mga artista dyan, nung panahon ni former President Duterte, lumalabas kayo, nagre-reklamo kayo, remember? Nung panahon ng pandemic, sus, ang hihilas ninyo. Para kayong sino? Nagre-reklamo kayo kasi yung ABS-CBN matanggal na. E di wala na kayong mga project. Ito, wala lang ba sa inyo ito? Yan ang kahipokrituhan ninyo. Mga sarili lang ninyo ang iniintindi ninyo. Pero itong mga maliliit na mga trabahante ninyo, hindi nyo pinapansin. Oh, tingnan ninyo. Oh, sabi dito ni Tio Moreno, where are the ABS-CBN artists? O saan kayo mga artista dyan? In recent years, especially during the time of PRRD, many artists from ABS-CBN were outspoken on issues like corruption, abuse, and they advocate for good governance, particularly when their network failed to secure a franchise. Now, a new issue has surfaced. Several ABS-CBN drivers are protesting outside the company's compound because accordingly, they have worked for decades but are still not regular employees. Imagine that one. They are already working 10 to 15 years na sila na nagtatrabaho sa ABS-CBN. Hanggang ngayon, hindi nyo maibigay ang pagiging regular nila. Nakakahiya kayo. They are overworked and their wages are insufficient. Pagod yung mga taong yan. Hindi nyo ba iniisip na mayroong mga pamilya ito? Di ba? Yung pagdadrive nila, hindi rin para sa kanila. Para na lang yan sa kanilang pamilya. Pag uwi nila sa bahay, may maibigay silang pagkain, may maibigay silang baon sa kanilang mga anak. So, where are those who once spoke loudly about accountability? Oh, kayo Vice Ganda. Di ba? Are they willing to speak up now? Even if the issue involves their own company. If the call for good governance is genuine, should it not apply consistently regardless of who is involved? E di syempre, abusado gayon ang ABS-CBN. Kasi, alam naman natin ang presidente natin ngayon. Parang dilawan na rin eh. Yan ang sabi ko sa inyo. Kaya kayong mga loyalista at mga dilawan, kung patuloy ninyong susuportahan ng mga politicians na kagaya nitong si BBM, dilawan rin ang puso niyan, yan ang mangyayari sa atin. Ang mga mayayaman, lalong yumayaman. Ang mga mahihirap, yun yung kawawa. Sa totoo lang, real talk lang tayo dito ha. Mag-real talk tayo. Yan ang sabi ko. Yan ang punto ko dito sa vlog na ito. Hindi po patas ang style ng governance ng Administrasyong Marcos. Tingnan mo dito. Itong issue ni VP Sara ha, gaano sila ka-unfair dito sa issue ni VP Sara? I-explain ko sa inyo, bakit unfair ang kanilang treatment ni VP Sara. Ito, i-play muna natin in video. Play. Uy, bakit ayaw? Bakit ayaw? Una po sa lahat, ito. the National Bureau of Investigation at that time conducted investigation on that matter, yung sa threat po na ginawa ni Vice President Sara kay Presidente Bongbong at kay First Lady po at kay Speaker. So, inimbestigahan po yan.
including po Iniimbestigahan raw nila yung sinabi ni BP Sara na kapag siya'y gurgurin, may inuutusan na siya na gurgurin rin niya yung mga gumugurgur sa kanya. Tapos sabi nila, death threat raw yun kay BBM, Liza Marcos at ni Martin Romualdez. Ang NBI, inimbestigahan na nila ngayon si BP Sara. Sa akin naman, in my opinion, unfair yon sa part ni BP Sara. Mamaya i-explain ko yan. yung mga yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media, tiningnan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. Ito, NBI, si Melvin Batibag. Sino ang katabi ni Melvin Batibag? Si Representative Chua, isang anti-Duterte sa House Committee on Justice. Tingnan niyo ha, dapat ang NBI dyan, fair ang treatment. Siya ang katabi nila, bias na congressman. So, that will cover testimony and we will also bring the documents at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation. Yun nga po, we filed a case sa National Prosecution Service with DOJ because ang findings po ng ating investigating team at that time is there was really a violation of the revised penal code sa grave threat at saka po Binabanggit niya ngayon ang mga nilabag na batas ni BP Sara. inciting to sedition pumasok din po. Yun po yung findings ng ating pong investigating team noon po. Gusto lang po naming malaman kung iniimbestigahan po ng Bureau itong usapin na ito, yung pagbabanta di umano ng pangalawang Pangulo. Dumating ba tayo dun sa punto na natukoy natin kung sino yung sinasabi niya na kinontrata niya, na isagawa yung kanyang plano? Well, una po sa lahat naman ng papasok sa NBI na threat or anything to anyone, not only the President or any official, sa lahat po, pag pumasok, i-investigate po namin yan. And we can do that po to proprio, po. So, nung sinabi po yan, may mga investigation at Diba? Ang NBI, grabe ang action nila kapag si BP Sara ang inimbestigahan. Grabe ang action. Mabilis pa. Mabilis pa sa kidlat. Kapag si BP Sara ang... Pero yung mga krimen dyan, no, ang bagal-bagal. leads po na tinitingnan. Of course, as of now, hindi naman po na-identify. But that's one angle also. Kasi may amo silang mga mayayaman. Imbestigahan niya si BP Sara, imbestigahan yan. Action ka agad. Pero yung mga ultimo nating mga kababayan na biktima sa mga krimen, wala. Ang bagal nila. Na kung may ganun, kailangan imbestigahan. Ano po? Sa katunayan, nag-submit naman ng counter affidavit doon si Vice President at meron din siyang complaint. We follow that lead also. Tinitingnan din namin kasi meron siyang binabanggit na Oplan Romanov na sinasabi na Romanov yung parang sinasabi. So tinignan din po namin yun. Ito, hindi na ako magtataka dito sa taong ito eh. Halik sa puwet rin itong taong ito eh. Tinitingnan din po namin yun. Tinitingnan din namin yung mga nagbasa po kami ng mga reports, social media, lahat, postings, na nagre-request pala siya na mag-jogging Takot ka lang kay BBM. doon sa loob ng Batasan Complex. Wala kang bayag para ka rin si Torre. At that time, and there was a lead na sinasabi na pag nag-jogging siya ron, there will be Marami nga nagtatanong sa comment section. Baka Don Mar, nasabligan niya ng nasabligan ng maleta. natin. So, Baka daw. so lahat po yan, tinignan po namin. Lahat raw tiningnan nila. Bakit ko ba nasabi na this is unfair kay VP Sara? Mantakin nyo ha. Iniimbestigahan nila si VP Sara na para bang nagbabanta raw si VP Sara, no? Nag-death threat si VP Sara ni BBM, ni Liza Marcos at ni Martin Romualdez. Huwag niyong linlangin ang taong bayan. Anong sinabi ni VP Sara? Una na siyang nakatanggap ng death threat. Si VP Sara ha, nabalitaan niya na may gustong pumatay sa kanya.
na ang gustong pumatay sa kanya, itong tatlo raw. Si Bangag, si Tamba, at si Satanas. Itong si Satanas. Yan ang nabalitaan niya. Alam nyo naman maraming intelligence dyan si BP Sara. So sabi ni BP Sara, kapag mangyayari yan na magurgur ako dito sa tatlong ito, may tao na akong inutusan na gurgurin rin itong tatlong bangag na ito. Yan ang sabi ni BP Sara ha. Ngayon, bakit ko nasabing unfair sa part ni BP Sara? Heto lang naman. Bakit ang iniimbestigahan nila yung death threat lang ni BBM, BP Sara, at ni Tambaluslos? Bakit hindi rin ninyo imbestigahan yung kay VP Sara? Dahil nasabi na yan ni VP Sara, baka gusto nyo rin yang imbestigahan. Kung matino kayong NBI, imbestigahan nyo rin ang kay VP Sara. Vice President yan. The second highest ranking official of the Philippines. May death threat si VP Sara. Hindi nyo inimbestigahan. Mas inuna pa ninyong inimbestigahan yung tatlo. Siya yung una ha. Hindi nyo ba inisip? That's why sabi ko, that's very unfair on the part of VP Sara. Kaya sa vlog na dito, ang punto ko dito, ganyan po ang administrasyong Marcos. Hindi po patas. Ang mga gumagawa ng matino, lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa tama, yun pa yung mga dinidihado. Ganyan po ang administrasyon ngayon. Pero yung mga kurakot dyan, yung mga kawatan dyan, magtataka na lang ang taong bayan, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natutugis ng gobyerno. Di ba? Sad. That is a very sad reality of this government of Marcos. Eto pa. Ang tanong ngayon, nasaan si Zaldico? Kasi nag-ano na tayo Pinag-usapan na natin ang korupsyon. Zaldico is one of the issue on the flood control anomaly. Siya po ang hinahanap ng taong bayan na mapanagot dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon, parang nagbabalita na nahuli na raw. Pero hindi pa pala. Imagine, mantakin nyo, nagbabalita si BBM nahuli na raw. Pero sabi ni Auntie Claire, hindi pa nahuli. Fake news kayo. Sila yung gumagawa ng fake news, tayo pang fake news ngayon. Mga gago. Talking about Zaldico, pakinggan natin itong balita na ito kung ano na ang naging update dito kay Zaldico. Una po sa lahat, Teka muna. Hindi naman matiyak ng DOJ kung nasa Czech Republic pa si dating Congressman Zaldico. Kaya hindi pa ngayon malinaw kung paano siya mapapauwi. Narito ang express report ni Camille Samonte. Nasa Czech Republic, sina Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Sila ang mag-aayos para mapauwi ang dating kongresistang si Zaldico. Nakapulong nila ang ating Philippine Ambassador doon. Ang tanong ngayon, nasaan na si Ko? Sagot ng DOJ, hindi raw nila matiyak kung nasa Czech Republic pa siya. There's no such guarantee. So But there we need to is- respect their laws. So there is a Imagine that one nagpapakalat si BBM na nahuli si Zaldico. Pagdating nila doon, wala na pala. So ano ba talaga? Nahuli o wala? Nahuli o wala? possibility that he may have gone out of Czech. Possible. But we're exploring all things. Basically, ang natin dyan would be the red notice. But this is actually, pag tinignan nyo itong scenario to, instead of us, di ba, looking at Portugal, looking at other places, no, we know he's in Europe.
Ang natanggap nilang impormasyon noong Martes, nasa kustodiya ng Czech Immigration at Polisiko. Yun na ang huli nilang balita. Hindi rin daw makumpirma ng DOJ kung meron bang golden visa o Portuguese passport si Ko. Sakali namang matuklasan na wala na si Ko sa Czech Republic, red notice sa Interpol na raw ang paraan para mahuli siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naaaprubahan ang hiling na red notice ng ating gobyerno. Sa galaw ni Zaldico, halatang halata talaga na totoo ang mga mali-maleta na dinidistribute niya. Kasi hindi siya ganyan gagalaw kung kung malinis ang ginawa niya. Pero dahil mabigat yung ginawa niyang kasalanan sa Pilipinas, nagtatago na ngayon. Isipin niyo mabuti. Kung babalikan natin, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-anunsyo sa social media na nahuli sa Czech Republic si Ko. Ang tanong, Kilala naman natin si BBM. Huwag na kayong magtataka ni BBM. Budol yan. Nahuli na si Zaldico. Ay, budol yan. Hindi na kami magtataka niyan. mali ba ang Pangulo? I don't want to speculate na baka I don't want to speculate. Kasi halikran kayo sa puwet niya eh. Alam niyong nagsisinungaling, alam niyong nagfi-fake news siya, hugas kamay na rin kayo. Sure, no? Of course, it could be a reality 5 days from now after my meeting, di ba? It could be a reality. Wala talaga. Lahat ng mga gabinete ni BBM, sa totoo lang, wala. Ineffective sa duty, palpak. Report to you again after my meeting Sinong kawawa? Taong bayan. with kung ano yung na-validate at na-verify natin. May disappointment? Possible. Diba? Kasi mataas nga, mas hindi yung pagnanasa. Pero ang ipararating natin sa ating mga kababayan, kung ano man ang sitwasyon, di ba? Hindi naman bumibitaw ang inyong Department of Justice. Magkikipagpulong naman si Vida sa Justice Ministry ng Czech Republic para linawin kung nasan si Ko. Nahaharap ang dating kongresista sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa flood control scandal. Pero dati na niyang itinanggi na sangkot siya sa korupsyon. Ang itinuturo niyang dawit dito ay sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagbabalita mula sa Nagtuturoan na nga silang tatlo. Ang tinuturo ngayon ni Martin Romualdez, si BBM. Ang tinuturo ngayon ni Zaldico, si Martin at si BBM. Ang tinuturo naman ngayon ni BBM, si Zaldico at si Martin Romualdez. Nagturuan na sila. Diba? Bakit ito unfair? Kasi unfair na naman ito, di ba? Yan naman ang topic natin ngayon. Bakit unfair? Kasi po, si Zaldico, mayaman. Hanggang ngayon, hindi nila mahuli-huli. Pero kung pobre pa yan, mahirap na tao pa yan, matagal na, hindi pa umabot ng 24 hours na sa kulungan na yan. Ganyan po palpak ang administrasyong Marcos. Ganyan po sila kapalpak. Mantakin nyo, nag-announce kang nahuli na, tapos babawiin ninyo? Ano? Sakit sa bangs, di ba? Ang hirap maging loyalista. Hoy, mga loyalista, nasaan na kayo? Di ba? Wala. Eto, si Attorney Salvador Panelo, no? Ay isa pa itong unfair, itong gobyernong Marcos na ito. Si former President Rodrigo Roa Duterte, walang sapat na ebidensya na magtutukoy sa kanya sa mga aligasyon, akusasyon ng mga kalaban niya. Pero mantakin nyo, kaya nilang dalhin si Duterte na walang 24 hours nandoon na sa Hague. Di ba? Mantakin nyo. Pero yung mga magnanakaw sa bayan na ito,
Hindi nila mahuli-huli. Aabot pa ng 1 taon, 3 taon. Hanggang ngayon, ang taong bayan, nganga. Nganga kaming lahat. May nahuli na ba? May mastermind na ba? Wala pa doon, Mar. Nganga. 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 Pero dahil si Duterte lang ang sumisigaw, nagrereklamo, nag-e-expose sa mga kalokohan ng gobyernong ito, walang 24 hours nandun na sa Hague, kinulong na nila. Di ba? Ganyan ka-unfair itong bansa natin. Itong administrasyon ito. Kita ko nga yung isang post ng isang netizen. Sabi niya, ang hirap mong mahalin Pilipinas. Dahil dito sa mga politicians na ito, watak-watak ang ating pagkakaisa dito sa bansang ito. Ito, panuorin natin si Panelo. Wait mo na. Una po sa lahat, Hindi naman matiyak ng DOJ Ito. Makakasama naman natin ngayon dito sa agenda si former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Corina. Opo. So ano po ang inyong naging reaksyon doon sa parang confirmation of the charges? Nung huling araw po ng confirmation of charges, tinanong na ako dyan kung anong aasahan ko. Sabi ko, if on the basis of evidence, ang court ay magde-decide, walang hukuman na magde-decide na ito ay ituloy. I-dismiss ito sapagkat yung batayan ng ebidensya nila ay puro spekulasyon, hearsay, double hearsay, pagkatapos yung mga rhetorics ni Presidente Duterte, pati mga news item. Madali sabi, wala talaga ebidensya. But I said, considering na may mga external consideration, most likely talagang itutuloy nila. Ano yung external consideration? One, it assumes jurisdiction despite na absolutely walang jurisdiction for many reasons which I've already articulated. Number two, despite the fact that the jurisdiction issue has been raised, itinuloy pa rin nila. Ibig sabihin, pre-judge mo na ang kaso, ba't mo tinuloy? Napakahalaga ng jurisdiction. Okay. But I think they were given time to deliberate on jurisdiction and that... Hindi ba dininay na nga nila? Yes, and it was denied. And bagamat ang kanilang opinion ay sapat yung mga pruweba na preliminarily they assessed as enough, you're saying that this still needs to go to trial anyway, hindi ba? Hindi pa naman siya convicted. I mean, sinasabi lang ng ICC na tuloy ito sa pagdinig. Correct. Pero the fact alone na yung jurisdiction ay, number one, wala silang jurisdiction, talagang pinilit nila. Number two, despite the fact na kini-question na nga yung jurisdiction, tinuloy pa rin nila yung trial. Kaya ever since, sinasabi ko, sigurado na yan, jurisdiction, pagpipilitan. Pati ang ICC unfair. Kasi nahawa na rin sila sa Administrasyong Marcos. Nakatanggap ng maleta. Tuloy yan kahit na wala silang batayan. At tinuloy nga nila. Ngayon, sinabi ko rin noon yung confirmation of charges, considering those mga kalakaran na yun, ay talagang tuloy. Natuloy na nga. Kaya, dire-diretso na sa trial. So what motive could they have, you think? Well, number one, questionable ang existence nila ngayon. Hindi ba sila ay inaatake because they're pursuing, targeting the black race. Wala silang dinimandang puti eh. Yung mga, ngayon, brown race. At saka isa pa, yung mga nagsusuporta sa kanila, may mga umaklas na. And America, the biggest contributor, tinanggal na yung kanilang ayuda. Plus, freeze pa yung mga assets ng mga judges. O madalit sabi, pag dinismiss mo yung Presidente Duterte, wala na kayong gagawin. So, you mean... It has to justify its existence, and that's it. Wala na kasi silang ibang trabaho dyan eh. Si Duterte na lang ang inatupag nila. So they're parang grasping at straws to stay relevant? Ganun na nga yun. Okay. And to, stay alive. Okay, so maaapila pa ba ito? Wala na ba talaga pag-asa? Parang hindi masyadong malinaw kung maiaapila pa ito o hindi na ng kampo. Ordinarily, it should be kasi, di ba yung pre-trial chamber judges, nag-deny sila sa jurisdiction issue. In-appeal sa kanila eh. So, ibig sabihin, may appeal. Sila rin naman nag-decide sa confirmation of charges, dapat mag-a-appeal. But kung wala mga appeal, you can file leave with the permission of the court to file an appeal.
Okay. So, nakausap nyo na ba ang pamilya Duterte pagkatapos po nitong desisyon na ito? Hindi pa ho, ba't lang pagkakaalam ko, batay kay Attorney Kaufman, ready naman sila for trial. At tinatanong ako, halimbawa, kasi nga ang tingin ko mukhang tutuloy-tuluyan, ano pa bang pwedeng remedyo? Well, one, yung aming petition for a writ of habeas corpus, may pag-asa kami doon. Kung i-resolve ng Korte Suprema, pabor kay Presidente Duterte because ang inihingi po namin doon, i-deklarang illegal ang ginawa nilang pag-aaresto, detainee at pagpapatapon sa Hague, and at the same time, compel the government to correct its mistake. Pag ginawa nila yun, meron naman ng jurisprudence. Yung si Tebes nga, kahit extradition denied, na ibalik nila. Si Trump naman, sabi ng Korte Suprema sa kanya, nung tinapon nila yung El Salvadorian citizen without due process, ibalik mo yan. Ibinalik naman ni Trump. So, ibig sabihin, pwede pala. So, pwede ho natin gamitin yun. Pangalawa, kung talagang wala na remedyo, tinitingnan ko na yung isang Hapon na diplomat, di ba, sabi niya, nilabag ninyo ang karapatan ni Presidente Duterte. That's a violation of rights. Sabi ko maganda ito kasi kung mapapakiusapan natin, makukumbinsin natin ang mga bansa na magkaroon ng collective action, meaning collective condemnation of the assault on Grabe maka-explain itong si Panelo, no? Very accurate and very clear. the rights of the former president and in fact assaulting our own sovereignty because nakialam sila sa ating legal system kahit walang jurisdiction, baka sakaling may pressure sa ICC. Sounds like a full production though. Pero hindi ba't hindi naman ibig sabihin na tuloy sa trial, siya'y guilty na? Yes, because the presumption of innocence comes to play. But the problem with that is that given the behavior of this court at the commencement of the action against him, mukhang malabo. You think so? But Lahat this- alam mo, Ma'am Corina, lahat ng sinabi ko nangyari. Sabi ko, ito jurisdiction na. Pag pinipilit nga nila kahit nawala Tapos, yung confirmation, ba't mo tinuloy? Actually, may point si Panelo. Lahat ng prediction niya patungkol dyan sa ICC, nagkatotoo. Baka yung jurisdictional issue. Madali sabi, ang body language nila talagang tutuluyan nila sa presidente. Pero this particular group of judges of the ICC, are they the same for every case? I think they're Ang different. pagkakaalam ko, yung trial iba na. Iba na. Hopefully, Oh. sana. Kung bago, well, Because from may pag-asa history, pa. mayroon naman silang napapawalang sala. Meron naman, isa Meron dalawa. naman. Isa o dalawa. O bakit naman napaka-pessimistic? Tingin mo, from behavior now. Kasi never naman nang nilang ginawa yun doon sa una. Yung mga nauna, pinag-aralan muna lang yung principle of complementarity. They felt na yung bansa na subject nung akusado, walang kakayahan na usigin. Or kung may kakayahan, ayaw usigin. Sa atin naman hindi applicable yun. Dadalo kaya ang presidente, si dating Pangulo, sa paglilitis? Well, sinabi niya na lang hindi, di ba? From Ayaw the very niya. beginning. But what would you advise him? Ganun din. Kasi nga, parang useless ang pagharap mo dyan. Gagawin ka lamang exhibit. Right. Tama na. Definitely, he's not going on the stand. Yan ang sabi ni Attorney Kaufman. At yan ang sabi ni Presidente Duterte. Whether he will change his mind is another thing. Okay, last question. Impeachment trial of the Vice President. You think lulusot po ito sa Senado? Unang-una, sinabi ko na kay Moro-Moro sa Committee on Justice. Nung ko pa sinasabi yan, at Moro-Moro yan, kasi pre-judge na yan. At nakakita naman natin yung ginawa nila. Sufficient in form and substance. And yet, ayan, ginagawa nilang mini-trial. Kaya nga tumakbo sa Korte Suprema kasi irregular ang ginagawa nila. Kaya sabi ko, ginagamit nyo lang plataforma yan, forum, para sa libreng publisidad at sa patuloy nyong paninira sa karakter at reputasyon ni Inday Sara. Ngayon, sigurado naman makakalusot kayo dyan sa plenary. Hindi nila makuha yung 215. Pero ang problema dun sa Senado, mukhang malabo. Kasi ang history natin, partisan voting Kung saan kayo kakampi, administrasyon, palaging panalo. O kaya dito ka ako, kaya nagagalit sa akin yung dalawang senador kasi sabi ko, given your
body language, sigurado magkukundi kayo. Nagagalit sila, bakit daw? Unfair nga eh. Wala ka nang aasahan pa dito sa administrasyon ito. Basta kalaban ka, patay ka. Hindi literal ha, na patay. Patay mean, kapag kalaban ka, wala talaga, matatalo ka talaga. Ano ko ba, manghuhula? Hindi ako nanghuhula. Pareho rin ang sinabi ko nangyari sa Dahig, base sa mga galaw eh. Kaya napatunayan Baka na dapat totoo. hindi ka na lang magsalita para hindi mangyari. Ang galit. Yung sinasabi hindi. mo, lahat ng sinasabi mo, nagkakatotoo. Hindi nagkakatotoo, kundi on the basis of their behavior, talagang madali mong basahin eh. I see. O, ba't sila magagalit? Yan ang kagalingan sa mga analysis ni Attorney Panelo. Okay. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo. Ayan ha. So, ayan, narinig nyo kay Attorney Panelo. Very clear, very talagang, in my conclusion, wala talaga. Ang taong bayan ay binigyan na ng tsansa itong administrasyon na ito para unawain. Pero hanggang ngayon, anong sabi ng taong bayan? This government of Marcos is unfair. Unfair talaga. Unfair. So, kayo, narinig ninyo sa mga nakikinig ngayon. Mag-comment, mag-react po kayo. No? Anong masasabi nyo sa mga tinalakay natin? Okay? Babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito ha, para marami po ang makarinig. At sa mga first time na mga nanunood dito sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.